Dapat sa'yo, game show. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? Tumatalpak kasi to si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Pinitik ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nilaro lamang nito umano ang investigasyon sa mga missing sa Bungero kung saan dawit ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay Ombudsman Rimulya, mahigit 43 buwan na ang pag-asikaso nito sa pagpapatupad ng warrant of arrest kay Atong Ang kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon pa kay Rimulya, simula noong 2022 nang maupo siyang kalihim ng Department of Justice or DOJ, ay trinabaho na niya ang issue ng mga missing sa Bungero. Imagine itong warrant of arrest kay Atong Ang. 43 months trinabaho. Pagkaupo ko sa BBM administration sa first day, sinimulan natin yan. Ang hirap ng pinagdaanan dyan. Paglalahad ng ombudsman. Binatikos din ng ombudsman ang umano'y ginawang laro-laro lamang ito sa Senado, partikular sa ilalim ng pamumuno ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na dati nang nagsagawa ng investigasyon sa kaso ng nawawalang sa Bungeros bago ito i-turn over sa CIDG at NBI. Anya, sumausaw di umano ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pamumuno ni Senator de la Rosa. Pero ginulo lamang ng komite ang investigasyon sa issue ng mga missing sa Bungero. Walang gustong gumalaw ng kaso at ginawang laro-laro lang sa Senate under Bato. Ani Rimulya. 2 korte na ang naglabas ng arrest warrant kay Atong Ang dahil sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng manawawalang sa Bungero. Samantala, ipinagtanggol ni Senator Robin Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tumitinding batigos sa pagliban nito sa mga sesyon ng Senado. Sa isang Facebook post noong Enero 15, sinabi ni Padilla na hindi niya maintindihan kung bakit tila mainit ang ilang tao kay De La Rosa at binigyang diin ang pinanggalingan at dedikasyon nito sa trabaho. Bakit po ba mainit kayo kay Senator Ronald Bato de la Rosa? Pagiging palaban pa lang po na pulis ang taong ito ay nagpakita na ng pagiging profesional sa trabaho niya, maging saan mang lupalop ng Pilipinas. Hindi po yan pulis patola, ani Robin Padilla sa kanyang Facebook post. Matatandang hindi na pumasok sa Senado si Bato de la Rosa mula pa noong November 11, 2025, kasunod ng maulat tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ano sa palagay nyo? Protector nga ba ni Atong Ang si Senator Bato de la Rosa? Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months. New tinrabaho. Trabaho. 43 months Ito, yan. hindi naman. Mula nang nandun ka pa sa DOJ, no? Sa Upo DOJ ka pa lang, mo, tinitira mo na yan, di ba? Pagka-upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, Ombudsman, hindi dahil sa kasama ka namin dito, ha? Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. Walang Kasi natatakot at andap. Hindi lang yun. Tsaka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi lang yun. Yung kaso na yan, nagkaroon na ng ano yan eh. Umikot na yan eh. Sa totoo lang, cold case na nga ito. Hindi, Cold case siya. Cold case na nga ito. Nung nangyari yan sa Senate na ano sila, nagkaroon ng impormasyon na hindi kompleto yung report. At yung mga yun sinapatidongan, nakulong pa yan eh. Oo. At ito lang. Diyan nagsimula yan. Kaya ako, ang talagang pasasalamat ko dyan, si General Eli Cruz. Mas si IDG nung nakuha yung ebidensya, sila pati doon. Magaling din yan. Tsaka mabait din Kaya yan nga eh. si Eli. Nung pumasok si Eli, doon nagkaroon ng continuity yung kaso. Kasi wala na yan. Wala na. Tapos kasi, nag-away na sila pati dongan. Hindi na siya, parang gusto na siyang Bitawan. Oo, gusto siyang Alam mo na yun. Alam mo na yun. Gusto ng gilitin. Gusto nang medyo mag-relax ka ng permanente. Oo. Permanent Kaya retirement. umabot sa akin yan eh. Pero Ang hirap kaya na in fact, pinagdaanan yung mga namin. nakakausap nga na. Taon ang pinagdaanan Mga nito. nakaka- 43 months. Oo. Walang gusto humawak Wala, yan. Ombudsman, nangingimi dahil ho sa laki ng mga personalidad na involved. Ito hindi naman sa dahil kasama natin si Ombudsman, ha. Pero ayaw talaga nilang gawin niya. Makikita niyo noon, halos pinatulog yung kasong yan dyan eh. Di ba? Hindi, tanggalin mo yung halos. Talaga. Talagang Hindi, ang pinatulog. nag-umpisa doon, naalala ko, Ombudsman, ang hirap na hirap noon is yung pagkalap talaga ng ebidensya. Ang hirap. Kasi bubuin mo from Para scratch. mabuo lang yung storya. Cold case no? Cold Ang case ito bigat, ang bigat niya. Ito lang, Ombudsman, ang tanong ko. Kasi tatlo yan eh.
yung kaso sa Lipa, yung kaso Tatlo ba? sa Santa Laguna, Cruz. Santa Cruz. Laguna. Santa Cruz. na parehong finailan. Oh. Diba? Ito yung Tatlo finailan. ba? Tatlong kaso? Oh, ito yung finailan on the Lipa, at ito yung Santa Cruz. ito yung Sa Lano. pero may San isa Pablo. hindi San may Pablo. isang naiiwan, yung Manila. So yun lang sana, huwag maiwan yung Manila case na yun. Kasi tatlo yan eh. Di pag hindi na discharge si Patidongan doon sa third case. Hindi, discharge siya ron. Hindi pa. Hindi pero pa, hindi pa. Doon na rin papunta. Yung Manila, ito yung may video pa, di ba? Hindi ko alam Hindi, basta. At saka state witness na nga siya eh. Doon siya naging state witness eh. Oh, basta yun na sana hindi maiwan yung Manila case. Oh, hindi maiwan niya. Oh, yun. Kasi Nandito pag naiwan yun, madidisgrasya si Patidongan. Makikita mo rin eh, no? Paano? Pakaunti ng pakaunti yung mga lumalapit sa amin na pamilya. Kasi inareglo. Pero Yan pang isa. Naging Hindi, challenge pero yan. ano bang principle dito? Parents patriae. Oh. Ito po ay responsibilidad na Ng ng Estado. Estado. tama. Hindi na po ito private crime. People na to eh. This is already public interest. Oh. Kaya kahit umareglo sa ibang tao yan, ang The aming state trabaho, will magkaroon continue. pa rin ng hustisya. Mm. Kasi, pag hindi namin ginawa ang hustisya, magtutuloy-tuloy ang kalokohan yan. Papatay ng tao yan, walang tigil. Ito na nga, mga kababayan, bistuhan na ito. Naku, matagal na palang alam ni Boying. Kaya pala hindi makulong-kulong itong si Atong. Kung hindi pala si Boying naging ombudsman, walang justice ang ating bayan. Naku po, masakit mang isipin or masaklap mang isipin, pero totoo. 'Di ba? Digong bata si Atong ang ito ha, pakinggan ninyo. Pinirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie. Lumitaw ang videong ito kung saan kasama ni Atong. Simpleng saklaan ay Huwag Nagbuelta naman si Patidongan. Atong ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing, tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCUSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sinabi ni Pangulong Duterte bago siya umalis patungong India kahapon. Kasabay Diba? Hawak ni Digong lahat ang gambling sa Davao. Alam ni Digong at bata niya si Atong. Kaya inutusan niya si Atong pumunta sa PCSO para itigil daw ang gambling. Totoo nga bang natigil? Ngayon mga kababayan, meron ako ipakita ulit sa inyo. Kaya hindi nga maaari-aresto itong si Atong. Kasi bakit? Eto na. Si Digong mismo, sa bunganga ni Digong mismo nang galing. Digong. Isabong. Eto na. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in years time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management who kanang nagsabog na. It's the fault of evil men. Sayang eh. Wala tayong pera. We're short of money. Tapos ipakulong nyo si Atong? Talagang hindi makukulong si Atong. Bakit? It give us 644.42 a month. Kaya hindi makulong-kulong. Kaya nasabi ni Boying, nilaro-laro nila yan. Kaya 44 months yan si Atong kinasuhan, hindi uusad-usad. Kasi ang daming koneksyon. Lalo na daw kay Bato. Sabi ni Boying, parinig ko sa inyo ulit ha. Sabi ni Boying Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months. Yung trabaho. 43 months yan. Hindi naman. Wala nang nandun ka pa sa DOJ, no? Sa DOJ Wala, yun. tinitira mo na yan, di ba? Pag-upo ko sa BBM Administration, that's the first day,
Sinimula natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, Ombudsman, hindi dahil sa kasama ka namin dito, ha? Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. Wala Kasi natatakot at andap. Hindi lang yun. Hindi, tsaka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi lang yun. Yung Diba? kaso na yan, Ginawa-gawang laro sa Senado, lalo na kay Bato. Bakit? Kasi mga kababayan, pakinggan ninyo ang sabi ni Gretchen Barreto. Gretchen. Bato de la Rosa. Ito ha. Tinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paratang ng artistang si Gretchen Barreto na grandstanding lang ang kanyang ginagawang pag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Ayan. Itinanggi rin ng senador ang paratang ni Barreto na nagsusugal o naglalaro siya ng sabong. Si Margot Gonzales magbabalita. Grandstanding lang, pakitang gilas lang. Para kay Senator Bato de la Rosa, character assassination ang ginagawa ni Gretchen Barreto. Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yan? My God. Tinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paratang ng artistang si Gretchen Barreto na grandstanding lang ang kanyang ginagawang pag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Yung Itinanggi relo ni rin Bato. ng senador ang paratang ni Barreto na nagsusugal o naglalaro siya ng sabong. Si Margot Gonzales magbabalita. Para kay Senator Bato de Rosa, Balita, Senador Bato. Ako, eto na nga. Balita, ako, eto na nga. Si Senator Bato at si Gretchen mukhang nagpapatot sa lahat. Talagang di ayaw tantanan talaga. Ang Gretchen talaga habang Tungkol ito sa talpakan. sa talpakan na sinabi ni Gretchen na sumakaya ka nga din, di ba? Nagsusugal ka rin, nagtatalpak ka din na dinidinay naman ni Bato. Huwag ka naman magbato-bato dyan para naman kapitbahay mo na hinihingan mo ng ulam si Senador Bato. Si Senator Bato, nanay. Oo. Grabe. Paano ngayon yan? At hindi pala Rolex yung nakita natin Oo, ni Gretchen. Paano kaya siya nagkaroon ng Rolex? Di ba sabi niya, Pikon ang ating senador. Pumatol. Kumain ng patola nung umagang yun. Tinanghalian, patola pa rin. Ano sinabi? Nung kinahapunan, patola pa rin ang Diba? Kaya sabi ni Gretchen, kunwari ka lang, imbestiga, bumaliktad ka ngayon kasi nga si Boying na ang kursunadang mag-imbestiga kay ano. Ngayon, si Bato bumaliktad at kinalaban na si Atong. Kaya sabi ni Gretchen, tumaya ka rin. Baka nakalimutan mo saan mo galing yung relo mo. Paano ka naka-afford ng mahal na ganyang relo? Saan yan galing? Yan yun mga kababayan. Kaya eto, nagkukunik-kunik na. Nagbubulgara na. Saan nga ba galing ni Bato ang relo niya? Kung walang nagbigay. Imposible naman magkano ang sinasahod mo, nanalo ka sa isabong, milyon-milyon. Do you think ang isabong, pag tumaya ka, milyon ang pananalunan mo, i-remit yun ng isabong? Loso! Tigil-tigilan nyo nga ako. Sinong tanga na magtataya ng halagang milyon tapos manalo ka ng 10 milyon sa isabong? Sige nga. Sinong nabalitaan ninyo na nanalo ng 50 milyon sa isabong? Walang tanga natataya ng 2 milyon, 3 milyon sa isabong. Kung tumaya ka man ng ganyan kamahal, pumunta ka doon sa mismong sugalan. Mismong casino. Pumunta ka ng Okada, pumunta ka ng Soler. Doon kahit milyon-milyon. Pero yung sa cellphone, na hindi ka maglabas ng ganyang kalaki milyon. Ang tanong, saan mo galing yung relo mo? Saan mo galing yung relo mo? Yan ang tanong ngayon. Kaya sabi ni Boying, kaya hindi ito makulong-kulong si Atong, hindi makasukasuhan. Buti na nga lang mga kababayan, nagkaroon tayo ng ombudsman na si Boying. Kasi kung sila pa rin ngayon, mga kapartido ni Digong ang may hawak sa gobyerno, sa batas, at sa korte, nga. Kaya sila kinakabahan ngayon dito sa impeachment ni Sara. Mga kababayan.
Kaya sila kinakabahan sa impeachment ni Sara kasi bakit? Wala na silang kapit. Si Boying na, hawak na ni BBM ang DOJ at Ombudsman. Hindi na nila tanim yung mga tao dyan. Maliban na lang sa Supreme Court. Baka, alam nyo na, wala akong sinabi. Diba? Diba nabanggit na ni Gretchen yan, relo ni Bato dun sa hearing? Kaya nga, diba, JL Diming? Kaya sabi ni Gretchen, aba, nag-grandstanding ka lang ng investigasyon yan, kunwari ka lang ganyan, kakalabanin mo na si Ato ngayon. Saan mo galing yung relo mo? Paano ka nagkaroon ng ganyang relo? Tumaya ka nga din. Nako. Sa madaling salita, binigyan ka rin. Diba? Ayan na ha, si Boying na nagsabi. Kaya hindi mare-aresto si Atong dahil protektado ni Bato. Diba? Eto na. Tapos sinabi pa ni Digong, kaya hindi ko tinigil yung isabong kasi kailangan ng gobyerno ng pera. Saan napunta yung 600 million a month? I-times mo sa 12, 600. Times 12, ilang billion yan? Saan napupunta yung billion-billion na yan? In 2 months, may 1.2 billion. So, merong 1.2. 2 times 6. Kalaki-laki. Diba? Kulang-kulang 8 billion. Isang taon. Diba? Kulang-kulang 8 billion yung binibigay ni Atong isang taon sa gobyerno. Diba? Kaya yun, si Kopman ang himaya. Si Kopman ang nakinabang. Diba? Natatawa ko palagi pag ginaya mo si Digong. Diba? GL Diming, ayan, may glove shout out. Swapang talaga si Digong, tama, pambayad sa ICC. Ganyan pala kalakaran nila dyan sa Senado basta may suhol. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kay Boying galing yan na. Baka sasabihin nyo naman, gumagawa-gawa ako ng kwento. Si Boying nagsabi, nilaro-laro lang daw nila ang kaso ni Atong dyan sa Senado, lalong-lalo na si Bato. Diba? Alam nyo na. Mga kababayan. Sunod, mga kababayan, ito patunay, isa ito, mga kababayan, sa patunay na kapag sa side ng mga Duterte, wala talagang makukulong nung panahon ni Digong. Katulad nito ngayon, mga kababayan, kay Manny Pacquiao. Ano ba yung kay Manny Pacquiao, Ken? Ito, mga kababayan, si Manny Pacquiao, sinabi ni Manny Pacquiao ngayon, mas believe ako kay Pangulong Bongbong Marcos kasi napakulong niya ang mga kriminal. Compare kay Digong noon. So, ang mga DDS, mga kababayan, galit na galit. Galit na galit dito sa reaksyon ni Manny Pacquiao. Ito pakikita ko sa inyo. Ayon kay Manny Pacquiao, ito po. Dating Senador Manny Pacquiao. Ayan, dito sa post ni ito ito mga kababayan, Samar Western Vlogger. Ayan reaksyon na natin. Ito tatanungin ko lang kung totoo man ang mensahe ni Manny Pacquiao o hindi, at least makakapag-react tayo. Galing po ito kay Samar Western Vlogger. Ito po. Dating Senator Manny Pacquiao, sinabing mas believe daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay dating President Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw maraming nagawa si PBBM na ipakulong daw ang lahat ng mga kriminal at nasampahan ng kaso ang mga korap sa gobyerno. Na which is totoo naman talaga, mga kababayan. Mas believe ako kay President Bongbong Marcos kaysa kay dating President Duterte. Sa ngayon kasi tahimik at naipakulong niya ang mga kriminal. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Mga kababayan, which is totoo po. Bakit? Hindi po natin masisi si Manny Pacquiao kung magsabi ng ganito kasi nakikita naman po natin na may naipakulong na korap. Kasi bakit? Kung tatanungin ninyo ngayon si Manny Pacquiao, meron bang korap sa panahon ni Digong na nakulong? Magbigay kayo ng isa, sinong korap? Sige.
Mga DDS na magagalit dito sa comment ni Manny Pacquiao, magbigay kayo ng isa na may naipakulong na korap si Digong nung panahon niya. Bago kayo mag-react na mali si Manny Pacquiao. Tanong ko lang mga kababayan, sino pong korap na naipakulong ni Digong? Kaya nga sabi ni Manny Pacquiao, bilib siya kay PBBM na may korap na naaresto, nakasuhan at napakulong. Sa panahon ni Digong wala. Kaya mga DDS, huwag kayong magalit Tignan ninyo. Reverse psychology na naman to ng mga DDS. Sasabihin nila, kaya naman nagaganyan si Pacquiao, balimbing kasi yan. Nasabihin nila yan, balimbing. Alam nyo, sa totoo lang, speaking of balimbing, normal yan. Favorite fruit yan ng mga politician. Pero kung ikaw tatanungin, bakit hindi ka babalimbing kung nakita mong tama yung gawa ng tao? Alangan man manatili ka sa isang katiwalian. Siyempre, lumipat ka doon sa kabutihan. Huwag kang manatili sa kasamaan, may impyerno ka niyan. Ngayon mga kababayan, kung tutuusin, isa po si Manny Pacquiao sa patunay na talaga pong maraming korap nung panahon ni Digong. Kaya nga hinahamon siya ni Digong noon, Manny, magsabi ka ng pangalan at ahensya sa gobyerno kung asyaan ang korap. Kasi, kung hindi ka magbigay, isabi ko sa taong bayan na ikumpanya kita na hindi ka iboto kay sinungaling ka. Di ba? Sabi yan ni Digong noon. Kasi sabi nga ni Manny Pacquiao, kurap ang administrasyon ni Duterte. Hinamon siya ni Digong noon. Ngayon mga kababayan, isa po sa pinaimbestigahan ni Manny Pacquiao nung panahon ni Digong, itong rock knitting na worth 9 billion sa Benguet na sangkot si Pulong together with Yap na dating AXIS. So ngayon mga kababayan, ito po yun. Ano ba yan, Kent, yung sinasabi mong 9 billion rock knitting? Ito po mga kababayan. Dito tayo mga kababayan. Pacquiao wants Senate prove 9 billion rock knitting in Benguet. Ayan. Panahon po ni Duterte yan, mga kababayan. Gusto ni Manny Pacquiao na imbestigahan sa Senado yung 9 billion rock knitting sa Benguet. Nasangkot si Pulong at si Eric Yap. So ngayon mga kababayan, na baliwala lang. Napunta lang sa joke-joke ni Digong na sinungaling si Pacquiao, walang may pakitang tama. So samantalang ngayon mga kababayan, hindi ba totoo? Si mismong si PBBM naka-discovery 36 billion na. 36 billion na yung 9 billion noon. Kasi bakit? Hinahayaan at pinoprotektahan ni Digong. Yung 9 billion na kinanta ni Manny Pacquiao na rock knitting sa Benguet noon, ginawa ni Digong kinitoy-kitoy niyang panginan siya. Kasi nakinabang pala siya. Pati anak niya. So ngayon, yung dating 9 billion, medyo maliit pa, naging 36 billion na ngayon nila. Kita nyo yan? Tapos sasabihin ni Digong, sinungaling si Pacquiao. Kayong mga DDS, paano nyo ipagtanggol to? Sabihin nyo, sinungaling si Manny Pacquiao. Mismo Pacquiao wants Senate prove on 9 billion rock knitting project in Benguet. Ito na, AXIS, ito. Seek a Senate investigation on 9 billion rock knitting project in Benguet, which is allegedly back at the province caretaker AXIS. Party list representative Eric Go Yap. Kita ninyo? Tapos pahamon-hamon pa si Digong, ikaw Manny, sabihin mo kung saan at sino, anong ahensya yan. Kasi kung hindi mo mapatunayan, ikumpanya kita sa tao na huwag kang iboto kay he is a liar. Sabi ni Digong yan niya. Diba? Galing-galing mo magsalita, buti hindi mo nalunok yung dila mong mo. Dati 9 billion lang yan. Ngayon, magkano na? Ito. Check natin. Ito mga kababayan. 36. Ito. Billion. Rock knitting. Kita naman natin yan eh. Benguet. Ito na.
Yung 9 billion noon, 36 billion peso rock netting scam in Benguet naman po ang pag-usapan natin. Kasi you previously challenged Mayor Benjamin Magalong to drop the names of those involved. And earlier may storya tayo and Magalong said hindi pa siya nagbabanggit ng mga pangalan dahil hindi pa tapos yung investigation. Wala rin daw siyang pinoprotektahan at sabi pa nga niya sa'yo na well, this is in response to your challenge. Sabi niya, meron naman kaming honor code. A cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang niya yun. Your thoughts, please. Applicable sa kanya yun. Kasi sinabi niya sa akin noong 2022 when we had the conversation, kung sino nasa likod ng rock netting scam. Bakit hindi niya masabi ngayon? And for somebody who's posturing as an anti-corruption procedure, wala pa nga siyang napafile na kaso Actually, si Trillanes, binulgar din ni Trillanes. Yan. Noong panahon daw ng 2022 election, nakausap daw ni Trillanes si Magalong at sabi daw ni Magalong, alam mo ba, kumpadre, si Eric Yap at si Pulong nasa likod ng 36 billion na yan. Napaghatian na nila yan. Kaya nagtaka si Trillanes, bakit ayaw niyang pangalanan si Pulong? Kung noong 2022 election, kinausap na pala niya si Trillanes niyan. Si Trillanes may sabi niyan. Ngayon lang, kakasabi, baka sabihin nyo naman, nag-invento ako ng kwento. Lahat po na sasabihin natin dito, may ebidensya, may pruweba. Galing kay Trillanes yan. So ngayon, mga kababayan, asan yung sabi nila ngayon? Anong reaction ngayon ng mga DDS kay Manny Pacquiao? Mali ba si Manny Pacquiao na mas believe siya kay PBBM kaysa kay Digong? Sa panahon ni Digong, puro ngal-ngal, kayabangan. Kapag kakaalyado niya sangkot, ipapatay niya lahat ng witness para tapos ang issue. Ang style kasi ni Digong noon, mga kababayan, halimbawa, katulad nung magnetic lifter, si Jimmy Guban, tsaka yung isa pa, pinakulong niya. Na which is si Jimmy Guban, yun yung nakabisto na may sa magnetic lifter. Pero ang ginawa ni Digong, pinakulong niya yung nakabisto, niya yung iba, nirakrakan niya ng Armalite, yung NBI agent, gumagapang-gapang sa lupa, pinatay ni Digong, according yan sa investigasyon sa Quadcom. Kung sino pa yung nakabisto, siya pa yung nakulong. Kita niyo yan? Ganyan si Digong. Kung sinong nakabisto, either ipatayin ka, ikulong ka. Pero ngayon, kung isuma total at himay-himayin ninyo, nagkadugtong-dugtong na. Nilinlang mo yung taong bayan. Kaya sabi ni Senador Trillanes, demonyo yan. Demonyo yan. Sa totoo lang. Alam nyo na, mga kababayan. Si Robin Hood Padilla, nag-comment kay Bato. Nag-comment kay Bato. Bakit mo ba pinag-iinitan ng marami si Bato? Bakit daw ba Ano pang problema kay Bato? Wow. Ang tindi ni Robin. Dinidipinsahan si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Robin Hood Padilla, ito yung matindi dito. Sabi ni Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa ay hindi naman senador ng Senate building. Ito. Ano po kaya ang ipinuputok ng inggit at kailangan pag-interesan ang pagpataw sa kanya ng mga parusa sa hindi pag-attend sa session? He is a senator of the Filipino people, not a senator of the Senate building. Mga kabunyog. Yan yung depensa, tudo tanggol ni Robin Hood Padilla sa kanyang kapwa DDS na senador. Kanyang kapwa Duterte Senate, pro Duterte Senator na si Bato de la Rosa. Sabi ni Robin Hood Padilla, senator siya ng mamamayang Pilipino. Senador siya ng mamamayang Pilipino. So ibig sabihin, dahil senador siya ng mamamayang Pilipino, hindi niya kailangan na nandoon sa Senate office niya lagi. Hindi siya kailangan. Kasi senador naman siya ng buong Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. Pwede naman siyang magtrabaho bilang senador na naka-stay siya sa Davao o kung saan mang lugar. Senador pa rin siya niyan. Kahit hindi naman siya umaattend sa session, senador pa rin siya.
Kasi hindi naman kailangan na doon siya sa Senate building nag-i-stay o nag-uopisina. Ang tindi nito. Ang tindi ng argumento ni Robin Hood Padilla. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo yan. Bakit daw tayo o ang maraming tao ginagawang issue ang hindi pag-attend ni Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado? Simple lang yan, Robin. Simple lang yan. Ha? Dahil siya ay senador ng Pilipinas. Ha? Binuto siya ng mamayang Pilipino. Ha? At dapat gawin niya yung trabaho niya. Ano ang kasama sa trabaho niya? Kasama sa trabaho niya na dapat nagre-report siya dyan sa Senado. Ha? Kasama yan sa trabaho niya. Alam nga namang binuto kang senador tapos hindi ka nakikita dun sa Senado. Ha? Tama ba yun? Mabuti na lang kung tulad nga ng sinabi ni Senadora Leila de Lima, involuntary. Ibig sabihin, hindi mo naman kagustuhan. Bakit hindi ka nakakapag-opisina sa opisina mo sa Senate building? Tulad niya, kinasuhan ng gawa-gawang kaso ni Duterte, hinarap niya yun, nakakulong siya. So, hindi niya naman kagustuhan na hindi maka-attend o hindi makapag-opisina doon sa opisina niya. Sa katunayan nga, noon, si Trillanes, nung nakakulong si Trillanes, nag-request pa siya noon na umattend sa mga session ng Senado. Payagan siyang makapag-attend sa session ng Senado. Kaya lang, hindi naman pinayagan ng korte. Sabi ng korte, kapag may kaso ka, nakakulong ka, malilimit na talaga ang kalayaan mo. So yun, hindi siya pinayagang maka-attend sa session sa Senado. Pero, ginawa niya yung trabaho niya bilang senador. So ibig sabihin, yung hindi niya pag-attend sa session sa Senado, ay hindi niya kagustuhan. Ganon din si Leila de Lima. Hindi siya nakaka-attend sa session dahil nakakulong siya. Involuntary yung hindi niya pag-attend. Pero alam niya na trabaho niya bilang senador na dapat uma-attend siya sa session ng Senado. Bahagi yan ng kanyang trabaho. Pero hindi niya lang magawa dahil nga may kaso siya. Kinasuhan siya ni Duterte ng gawa-gawang kaso. Pero yon, involuntary yon. Hindi niya kagustuhan yon. Baliktad kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, siya ang may gusto na magtago. Siya ang may gusto na magtago. Bakit? Pinilit ba siya na magtago? Hindi, kagustuhan niya yon. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, bakit naman kasi nagtatago siya? Wala pa naman yung arrest warrant. Mag-opisina ka muna, sabi ni Senador Ping Lacson. Magtrabaho ka muna. Pero itong si Robin Hood Padilla, bakit daw pinag-iinitan si Bato? Kasi sumisweldo siya, Robin Hood Padilla, sumisweldo siya galing sa pera ng bayan na hindi niya naman pinagtatrabahuhan. Ngayon, sasabihin nila ni Amy Marcos, hindi, nagtatrabaho naman si Bato, hindi lang pumapasok sa Senado. Ay hindi yun. Kasama sa dapat na trabaho niya, yung pagpasok sa Senado, pag-attend sa mga session nito, pag-attend sa mga committee hearings nito. Trabaho niya yan. Kaya may karapatan ng taong bayan na magreklamo dahil pera ng taong bayan ang sinisweldo niya. Yung staff ng opisina niya, sabi 5 million daw yun bawat buwan. Pera yan ng taong bayan. Kaya may karapatang magreklamo ang taong bayan. Kaya wag mong sabihin yan, Rubin, bakit nagre-reklamo ang marami? Karapatan naming magreklamo dyan dahil pera namin ang sinisweldo dyan. Pera namin, ng taong bayan, ang ginagamit sa operations ng opisina niya. Kung wala kaming dyan, kung hindi pera ng taong bayan yan, at kung hindi siya senador, walang pakialam dyan ng taong bayan. Kaya, tapos ang depensa ni Robin, hindi naman siya senador ng Senate building. Siya daw ay senador ng sambayan ng mamamayang Pilipino. Senator of the Filipino people. Diwag na palang mag-opisina dyan ng mga senador. Diwag na pala. Kanya-kanya na lang sila. Parang work from home. Total, hindi naman pala yan kailangan itong mga mga senador na tulad ni Robin Hood Padilla,
Ang tawag sa amin dyan, dispalinghado. Dispalinghado yung mga argumento nito ni Robin Hood Padilla para lang ipagtanggol ang kapwa niya Duterteng senador na si Bato de la Rosa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.